Welcome sa explainer natin. Ako ang inyong Senior Equity Analyst. Hihimayin natin agad ang Q1 2026 financials ng Metro Bank. Ito ang agenda natin. Mula sa Big 3 hanggang future projections, titingnan natin ang vital signs ng bangko. Umpisahan natin sa Big 3. Tingnan nyo to, napakalakas ng net income nila. Nasa 12.81 bilyong piso. So interes pa lang sa pautang, humakot na sila ng 32 bilyon. Sobrang tibay ng revenue stream, di ba? Pero teka, mapapansin nyo yung malaking discrepancy. Malaki ang kita pero negative 39.8 bilyon ang net operating cash nila. Kaya mapapatanong tayo, saan napunta yung cash? Paanong kumikita ng malaki pero cash bleeding ang operasyon? Classic hidden symptom to. Ang sagot, ginamit kasi sa bilyon-bilyong bagong investment securities at pambayad sa mga naglalakihang outstanding bills. Pagdating sa solvency, solid sila. Nasa 14.87% ang capital adequacy ratio, lagpas-lagpas sa minimum requirement ng regulators. Bahagyang umangat sa 1.75% yung non-performing loans pero overall, matatag pa rin ang buong loan book nila. Asset-to-equity ratio nila ay halos 950%. Normal ang high leverage sa mga bangko pero dapat pa ring bantayan. Buti na lang nasa 2099.91% ang interest coverage ratio nila, kayang-kayang isustain at bayaran ng mga utang. Very cautious din ang management sa risks, lalo na pagdating sa credit, liquidity at pabago-bagong foreign exchange markets. Paano naman sila lalago? Maglalabas daw ang management ng hanggang 5 bilyong piso para sa capital expenditures. Ang matindi dyan, 70% niyan ay nakafocus lang sa IT. Grabe yung push nila for digital transformation. Tingnan naman natin ang time horizon projections natin. Ano kaya ang mangyayari sa kanila in the next 12 months? In the short term, may 2.34 trillion silang maturing deposits, pero 1.4 trillion lang ang immediate cash inflows nila. Kaso pag sinama natin yung liquid tradable securities nila, kayang-kayang i-cover ang 81.74% ng mga deposits na yon. Looking 1 to 3 years ahead, yung malaking IT capex na binanggit ko, yan ang magiging main growth catalyst. Super crucial ang IT investment na ito para pababain ang operating efficiency ratio nila na medyo umangat ngayong quarter. Fundamentally strong ang outlook nila, pero playing defensively din. Kaya nag-set aside pa ng 3.37 billion for credit losses. Iwan ko ito sa inyo. Sapat kaya ang solid nilang kapital at digital investments laban sa negative cash flow?